mga yan at pakinggan ang dalawang panig na may nais sabihan at paglaban. Sino nga ba ang susunugin sa apoy dahil sa kanyang panampalataya? O sino ang mga susubukin sa apoy dahil sa kanyang paniniwala? Akin lang ipinapaubaya sa kabilang panig. Magandang umaga sa bawat tagapakinig. Ako ay naniniwala. Hindi ko na kailangan maglingkod pa. Bakit pa ako magpapakisyana kung ako pa rin naman ay susubukin? Bakit ko pa kailangan tumalo sa mga gawain kung problema rin naman ay darating? Kung ganoon pa rin naman sa pagiging Kristiyano, ano pang pinagkaiba kung ako'y patuloy na bumuhay na naayon sa mundo? Ganoon pa rin naman ang aking dadanasin. Una pa lamang ay mananinindigan nga sa kanyang paniniwala. Tunay nga ba walang pinagkaiba ang hindi nalampalataya sa kanyang mga pagsubok? Kabilang panig ay ating paulakan at pakinggan. Ako naman ay isang mananampalataya at naniniwala yung malaking pagkakaiba ang mga mananampalataya at hindi sumasampalataya. Tama ang iyong tinura na kahit kami mananampalataya na ay nakararanas pa rin ng pagsubok at problema. Ngunit hindi ibig sabihin nun ay dapat kami tumigil na sa aming pananampalataya. Ang pagkakaiba natin, aking kapatid, ay mayroong Diyos na sa amin ay umaagapan. Sabi nga sa mga awit 46, versikulo 1, ang Diyos sa ating ampunan at kalakasan hanggang sa klolo sa kabagabagan. Kami may mahirapan, batid namin kami pinapababayaan. Ngunit, ano pang silbi ng inyong pananampalataya kung patuloy kayong sinusubok ng problema? Hindi ba nilang tinaligdan ng iyong mga kasalanan? Kung gayon, ano pang pinagkaiba na sa aming patuloy na gumagawa ng kasalanan? Sabihin na natin na sa amin, hindi naniniwala na ang pagsubok ay isang parusa. Ngunit ano namang tawag sa inyong may pananampalataya na? Ano pang silbi ng inyong pagpupuri, pagsisimba at pagkakayong kung nasasaksihan ko, patuloy ang pagsubok sa inyo? Aking kapatid, hindi na mahulugan at yung kami sinusubok ng problema. Kami ay pinarusahan. Sa katotohanan, ito'y pagtitibay sa aming pananampalataya. Sabi sa Roma 5, versikulo 3, at hindi lamang ngayon, kundi na may nagdadalang tayo sa ating mga kapighatian. Nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katsagaan. Hindi naman ibig sabihin na kapag ikaw ay sinubok, ay ikaw ay pababayaan na ng ating Panginoon. Kami man ay tumating sa mga pagsubok, alam namin hindi kami pababayaan kailanman ng ating Panginoon. Ngunit, bakit kailangan pag dumaan sa apoy? Hindi pa ba sapat ang iyong pagmamahal at pananampalataya sa Diyos? Hindi pa sinasabi sa Biblia na ang Panginoon ay makakapagin at puno ng pagbiyaya. Kung tunay nga siya mapagmahal at mapagbiyaya at makapagin, bakit siya patuloy na nagbibigay ng mga pagsubok at problema? Bakit hindi na lamang siya magbuhos ng mga pagpapala? Hayaan mong ibahagi ko sa iyo ang sinasabi sa unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 7. Nasasaad upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto ng sira. Bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Ang Biblia na mismo ang nagsabi, aking kapatid, na ang pagsubok sa pananampalataya ay mas mahalaga kaysa ginto na nasisira. Kaysa dito na nasisira. Hindi naman ang mahulugan na kapag ikaw ay naglingkod na, hindi ka na makakaranas ng pagsubok at problema. Ang paglilingkod ng mga Kristiyano ay hindi lamang dapat patungkol sa pagtanggap ng pag-ibig at awa mula sa Diyos. Dapat rin natin tanggapin kung nais na subukin ang pananampalataya natin. At isang katotohanan, kami may dumaan sa maraming ako. Ngunit kailangan hindi masusunod o matutubok man ang pananampalataya pagkat ang Diyos ay aming kasama. O kapatid ko, salamat sa iyong pagbulat sa aking mga mata, sa iyong naging pahayag. Nalaman ko nga na mali ang aking pinaglalaki. Ako'y papakita sa ating usapin na talakay. Nais ko ang batid ng Panginoon kung gaano mapakatunay at gabibay ang ating pananampalataya sa Kanya. Tunay nga pag gumagana ang ating pananampalataya kung sinusubok na, kung puro lang ang pagmamahal, awa, biyaya natin matatamo sa ating Panginoon. Tayo hindi matututo. Tayo matuto sa buhay ni Job. Bagamat siya'y sinubok na matindi, nanatilan ka ng pananampalataya, pagpupuri. Bagamat siya'y nagsubok na matindi paghirap, dapat ang paghihirap, nanatilan ka ng papapupuri. Bagamat siya'y nagdaan sa matinding paghihirap, nanatilan ang Diyos na baba.
din sa kanyang pagsubok matapos ay siyang pinagpala, higit pa sa dating bayan siya. Ganang tunay na buhay ng isang Kristiyano ay manatiling mananampalataya, sinusubok man o pinagpapakalaman. Maraming salamat mga minamahal na palawin. Lagi natin pagtandaan na ang gusto ng Diyos ay tayo maging karapat-dapat sa kanyang kahyan. Kaya naman kung kayo tayo subok sa apoy, ating itong langaran na may